Pangulong Ferdinand Marcos pinulong ang gabinete sa palasyo upang talakayin ang preparasyon para sa nalalapit na ASEAN 2026 kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing chair. Kasama sa paghahanda ang lahat ng ahensya ng gobyerno kung saan inilahad nila sa Pangulo ang mga bagong prioridad na mga plano ukol dito. Pinag-usapan din ang mga dapat matugunan gaya ng paglikha ng trabaho, suporta sa maliliit na negosyo, pag-ayos ng digital services at pagpapaigting ng mga people-centered programs at ilan pa na makakatulong upang ang ASEAN chairship ay makapaghahandog ng benepisyo hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa buong rehiyon. Pilipinas ang host para sa 48 and 49 ASEAN Summit ngayong taon at ito na ang ika-4 na pagkakataon na tayo ang magsisilbing host. Ang 48 ASEAN Leaders Summit and related summits ay gaganapin sa Cebu sa May 8 to 9, samantala ang 49th ASEAN Summit and related summit naman ay gaganapin sa November 10 to 12 sa PICC. Samantala, nananatili si Senate President Vicente Tito Sotto sa pwesto matapos mabigong makalikom ang 13 pirma ang umano'y tangkang pagpapalit sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Sotto, kinakailangan ang 13 pirma alinsunod sa konstitusyon upang makapili ng bagong Senate President. Kinumpirma naman ni Senator Loren Legarda na wala siyang kaalaman sa umano'y term sharing proposal na binanggit ni Sotto. Sinabi ng mga opisyal din ng Senado na nananatiling buo ang mayorya sa kabila ng mga isyung lumalabas. Ipinahayag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco ang pagsuporta na ilabas ng Department of the Interior o Local Government o DILG na Memorandum Circular No. 2026-006 na nag-uutos ng pagtanggal ng self-promotion signages ng mga opisyal sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Gayunpaman, sinabi ni Ko na dapat palawakin ang saklaw ng patakaran at lagyan ng malinaw na parusa upang masaklaw rin ang mga opisyal sa pambansang antas at maiwasan ang pang-aabuso. Kaugnay nito, inihayag ng Kabataan Party List ang plano nitong muling ihain ang anti-Apple Bill upang maisabatas ang naturang patakaran at matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad nito. No work, no pay sa mga miyembro ng Kamara. Yan ang inihaing panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos upang masolusyonan ang talamak na pagliban maging ang pagpapaigting sa pananagutan at ang proteksyon sa pambansang pondo. Base sa probisyon ng House Bill No. 7432, layo nitong ipatupad na magiging sweldo ng mga senador at kongresista ay batay sa kanilang pagpasok, pagdalo ng mga pagpupulong, komite at iba pang tungkuling panglegislatura. Ayon sa kongresista, pamantayan na sa bansa ang ganitong patakaran. Ngunit ang ilang mambabatas ay sumisweldo pa rin, pumasok man sila o hindi. Kung kaya't nababahala ang publiko dahil ito'y nagre-resulta sa over-absenteeism, kawalan ng pananagutan at paglulustay ng pondo ng bayan. Kaakibat din ito ang paglabag sa pamimeke ng attendance o claims for compensation kahit walang ginawa sa mismong araw ng trabaho at maituturing na misconduct sa sinumpaang tungkulin. Iginiit naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na walang batayan ang pahayag na hoax ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at nilinaw na ang 1987 Constitution mismo ang nag-aatas sa Kongreso na magtakda ng definisyon ng political dynasty. Ayon kay Hernandez, ang hindi pagkakasundo sa nilalaman ng isang panukala ay hindi nangangahulugang ito ay iligal o hindi lehitimo at ang tamang lugar ng pagtatalo ay sa deliberasyon ng mga komite at sa plenaryo. Dagdag pa niya, ang panukalang batas ay isang good faith effort ng Kamara upang tuparin ang mga matagal ng mandato ng konstitusyon habang iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na pumili ng kanilang mga lider.
Samantala, hinimok ng Makabayan Bloc ang pambansang pamahalaan na tanggihan ng anumang imbitasyon para sumali sa tinatawag na Board of Peace ng Estados Unidos kaugnay ng Gaza. Ayon kina ACT Teachers Representative Antonio Tino, Kabataan Representative Rene Loisco at Gabriela Party List Representative Sara Jane Elago, may pangamba silang maaaring makompromiso ang prinsipyo ng self-determination ng mga Palestinians. Sinabi ng grupo na dapat manatiling nakabatay sa United Nations ang anumang usaping may kinalaman sa kapayapaan at rekonstruksyon sa Gaza. Samantala, wala pang pahayag ang palasyo kaugnay ng panawagan ng Makabayan Bloc. Sa ibang balita, walang makakalampas sa kahit anong ranggo. Yan ang batid ni Philippine National Police Chief Melencio Nartates Jr. sa kaukulang parusa mangyaring kinakailangang managot sa nilabag na batas ang mga kapulisan. Ang ulat tunghayan mula rito. Pahihigpitin pa ang zero tolerance policy ng Philippine National Police o PNP. Yan ang kanilang tugon sa mga kawani ng pulisya na mayroong nilalabag na batas at patakaran. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila palalampasin ang mga nanunungkulan na lalabag sa batas. Ani ay dapat managot ang mga ito. Kanya ring nilinaw na dapat binibigyang angkop na disiplina at parusang tutugma batay sa bigat ng paglabag. Pagbabahagi pa niya na mayroon ng higit 700 administratibong kaso ang kaugnay nito, kung saan mayroon ng higit 200 at 70 tauhan ang nadismiss, 163 ang nasuspinde at 44 ang nademote. Sa kasalukuyan, mayroon pang dagdag na higit sa 500 kaso at mayroong 266 dito ay pagtatanggal ng pribilehiyong kaakibat ng tungkulin upang masugpo ang maling nakagawiang sistema. Ayon sa hepe, nilalayo nilang ipatupad ang mga patakarang nagpapatibay sa kultura ng katapatan at disiplina sa nasabing serbisyo. Kaugnay ng PNP ang Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapatatag ang reforma at kaligtasan ng mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magkasama namang ininspeksyon ng DILG, PNP at BOC nitong Huwebes ang iligal na umano'y pagawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, mula sa GNN Pampanga, narito ang detalye mula kay Patricia Mamangon. Ngayong Huwebes, February 5, personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y iligal na pagawaan ng sigarilyo dito sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Kasama din sa joint inspection si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Matatandaang ni-raid ng PNP at Bureau of Customs o BOC ang pasilidad noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkakaaresto ng 6 na Chinese nationals at pagsagip sa 65 na Pilipinong manggagawa na umano'y hindi pinapasweldo. Meron pang human trafficking. Meron po silang dinala ditong 6 na trabahador na hindi binabayaran ng sweldo. Pinangako na babayaran ng sweldo nila. Ngunit nakatakirin mamaya po, may ikot nyo. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila. At ang tawag doon sa kanila ay involuntary servitude. Nagtatrabaho po na walang sweldo. Ayon kay Remulla, may 3 makina sa loob ng compound na kayang makapag-produce ng hanggang 150 milyong pesos na halaga ng sigarilyo kada araw. Itinuturo rin ng mga otoridad ang 2 politiko mula sa Northern Luzon bilang kasabwat sa naturang pabrika. Answer that with great definition. But we suspect there are 2 Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. But we suspect that there are politicians behind this. Kakasuhan ng mga naaresto sa paglabag sa batas sa buwis at customs, pati na rin sa human trafficking. Ang nahuli po namin dito ngayon ay 3 makina na actively on the spot po nagmamanufacture ng sigarilyo. Bawat makina po ay kayang gumawa ng 150 million pesos worth of cigarettes a day.
Kasama din sa ocular inspection si DOC Clark District Collector Jairus Reyes. Patuloy naman ang operasyon at investigasyon ng mga otoridad sa lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susuyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, border surveillance laban sa Nipah virus ipinatutupad na sa bansa. Inflation rate sa bansa tumaas. Travel tax nais alisin ni Representative Sandro Marcos. Anti-EPA law balak maging mas mahigpit ng Kamara. No work, no pay para sa mga mambabatas, isinulong sa Kamara. Pilipinas handa para sa ASEAN 2026 chairship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.